What's up? It's Mato Manila here, and today mag-change oil tayo ng ating SR. So, asa na? Ayan. Oh, ayan, mag-change oil tayo. Due na rin kasi siya ng change oil, and we'll do maintenance warning reset. So, hindi pa naman lumalabas dahil 5,000 pa yung kailangan ubusin, yung 5,000 na reading niya. So yung countdown niya para mag-ilaw yung warning reset. So, pero re-reset na rin natin. So every change oil or every PMS dapat ni-reset na yun. Hindi mo na kailangan antayin mag-zero yun at lumabas yung maintenance warning. Pulling out the coupe at the lot, Tony fuck 12 fuck SWAT, busting all the bells out the box. I just hit a lick with the box. So ayun, ayan na, ang gagamitin natin langis ngayon for this change oil will be worth yung triathlon natin. So medyo subok na natin to, nakailan change oil na tayo. Mas marami pa nga ako ng change oil kaysa sa long ride eh. So ayun, gamitin natin si Worth dahil for me, kagaya nung sinasabi ko sa mga ibang vlogs ko, si Worth is good for yung sa traffic eh. Hindi siya, pansin ko siya na hindi tumataas yung temperature niya ng nagsasagad. Kasi marami dyan na pagka na traffic na matagal, 15 minutes, 30 minutes, minsan 1 hour, yun, taas na kagad ng temperature nila sa mga motor nila. Sometimes yung iba nag-overheat pa. So, ito, malamig siya sa makina. Malaki tulong niya sa engine. So, yung less friction siya actually. Sa dalas ng ginagamit ko or paggamit ko dito sa SR, never ko pa na-experience na umabot siya nung red line sa traffic or yung long ride. Basta maintain lang siya, lalo na pagka yung diretsong biyahe, wala, nasa middle lang yung temperature ko or less 3 bars bago mag red yung temperature niya. Sorry, may tricycle na naman, so maingay. So ayun, si Worth ang gagamitin natin for today's change oil. So ito yung mga tools na gagamitin natin. So ayan. So, mga socket wrench, of course, yung pang-alis ng oil filter, then, ano pa ba, may mga prying tool akong gagamitin today to remove some clips. So, mabilis lang itong gawin if aalisin natin yung belly pan lang niya, yung underbelly na cover, saka yung radiator guard. Then, yun lang, kasi susungkitin mo lang yung oil filter niya bale, and or pipihitan mo lang siya. Kaso nga lang, depende sa tool na gagamitin mo yan. So ako, gagamitin kong tool is etong parang vice grip. Wala ko nung yung parang oil filter na socket, yung 901 ba yun o 902 na socket. Kasi ang gamit niya is depende sa oil filter, hindi kasi pare-parehas ang laki ng oil filter na ginagamit natin. Minsan may mas mataba, although same size siya, yung butas niya para dun sa thread nung paglalagyan ng oil filter, but yung taba ng filter yung exterior niya. So hindi applicable minsan lahat yung socket type eh. So kailangan hanapin mong filter is yung pasok din doon. So yung filter mo mag-a-adjust para doon sa socket mo. Kaya hindi pa ako bumibili. Pero bibili rin tayo noon kasi madali siyang gamitin eh. So ayun, ito muna gagamitin natin for now. Meron din ako yung isa yung parang chain type, saka yung belt type na pang-alis ng oil filter. Pero ito muna yung gagamitin natin, yung parang vice grip. So maraming sasabi ay magagasgas yung oil filter mo dyan. Nilagyan ko po siya ng parang plastic na para wag magasgas yung oil filter. Ayan. So yan yung shrinkable tube na clear. So lagyan natin 2 patong yan para wag magasgas, saka at the same time makapit din pagpihit. So ayun,
Ano pa ba? Ito, papalitin tayo ng, ito yung nagpatagal sa akin para gawin tong change oil na to sa Kaglab. Tagal ko in order, parang 3 weeks yata bago dumating. Sana bumili na ako sa auto supply, di ba, yung drain plug washer natin. Anyway, and for sa mga magtatanong kung ano sukat nito, itong drain plug washer natin is 12 mm. So any drain plug washer or yung oil, yung sump oil washer na tinatawag, 12 mm yung sukat niya. So ayun, simulan na natin. Ano pa ba nakalimutan natin bago tayo kalikot, kasi magiging matrabaho to. So gagawin ko, kasi magtatanggal ako ng fairings. Gusto ko kasi mas maayos yung trabaho. Yun lang, matrabaho siya dahil maraming babaklasin. Pero you can do it either way, yung belly pan lang, kasi doon lang naman yung drain plug niya sa ilalim nung yung belly pan na cover, and yung radiator guard, yun masusungkit mo naman doon yung yung oil filter. Pero ako alisin ko para mas maluwag. So magiging matrabaho pero magiging mas maayos. So yun lang disadvantage nung gagawin ko, medyo maraming babaklasin. Anyway, simulan na tayo. Balikan ko kayo. So ayun, magbabaklas na tayo. Baklasin muna natin itong upuan kasi may mga screws dito para dito sa fairings na to. I'm not sure kung kasama pa to, pero alam mo, marami tayong babaklasin. So simulan na tayo. So belly pan out. So next, fairings na. Ito muna, tanggalin muna natin ito kasi may mga tortillo dyan. So sa mga mahilig mag-DIY or sa mga magsisimula pala mag-DIY, the best is mag-invest kayo ng tools. Kasi hindi lang dito sa motor nyo gagamit, pwede rin sa mga kotse nyo or sa ibang mga sasakyan or ibang mga bagay. So mag-invest kayo ng tools. Importante yan, yung marami kayo yung tools. So ako, yung mga tools ko, naipon na lang yan over the years. Nung mahilig pa tayo sa pagkakalikot ng kotse. Although, may pa rin naman, pero hindi na kasing active ng dati. So, by the way, since nagtanggal na tayo ng belly pan, magpatulo lang tayo na langis, diba? Habang nagbabaklas tayo, tumutulo na yung langis. So, don't forget na maglagay kayo ng pangsapin para sa oil dish nyo, yung pan na pangsasalo ng maraming langis. So, kung ayaw nyo mapagalitan, di ba? So, ayan, number 17 na sakit gagamitin natin para sa drain plug. Okay. So, inspect natin. So, itong drain plug natin, I think magnetic siya. May konting metal residue siguro. Yan pa yung ano natin, mga shadings. Lalo na pag bago yung motor nyo, importante yung first 500 kilometers to 1,000 kilometers na change oil para ma-drain lahat ng shavings, di ba? Kung napanood nyo yung video ni Mang Kaloy regarding yung pag
paglapat ng mga parts, yung mga new parts, especially piston sa engine block. So ito yun, yung ganyan. Yung mga shavings na napupunta dyan sa baba. So yan guys. So tiba na natin si Bert dito. Bert, baka naman. Okay, pero sponsor natin yan si Bert. Sponsor ng SR Squad yung si Bert. One of our partners sa SR Squad. So, itong mga tools ko, yung iba, order ko lang sa online, Lazada, Shopee, gaya nito. Ito sa, I think, Shopee ko yata nabili to. So, Allen to, yung mga hex na socket type. So, pero yung iba sa ano ko talaga binili, sa mga hardware talaga. Ayan, sa Ace, sa True Value, sa sa Handyman, yan. Dalasan dyan ako bumibili ng tools. Minsan, naka-sale, pag naka-sale, yun, bumili kayo ng ng tools. Kaya sabi ko, kung magsisimula kayo mag-DIY, mag-invest kayo sa tools dahil importante talaga yan eh. Mahirap yung baklas ka lang baklas, tapos pag kailangan mo yung isang specific tool, wala kayo, di ba? So, kung kakabisaduhin nyo yung bawat parts ng motor nyo, dapat meron kayo ng tools, like yung set na nga lang ng Allen. Ayan, gaya nito, meron tayo yung L-type, saka ito, yung socket type. So, ayun, dapat meron kayo ng bawat sukat, hindi yung manghuhula kayo or mag-i-improvise kayo ng tool. Pwede kayo gumawa ng tool kung may time kayo, yun lang. Mas madali gamitin yung meron na. Po tayo. Ang tools, isa yan sa pinaka magandang investment pagka may sasakyan ka. Kasi minsan pagka gusto mo mag DIY, nandiyan lagi yung gamit, di ba? Hindi ka pupunta ng shop, hindi ka na magbabayad ng labor, pero as long as na alam mo yung ginagawa mo, alam mo yung babaklasin mo, alam mo kung paano ibalik yung mga binaklas mo, walang problema yon. DIY all you can. Pero pagka yung medyo technical na, syempre go to the experts. Punta kayo ng shop, paggawaan nyo ng ayos. Pero yung mga basic, kaya ito, change oil, ito, everyone should know how to change their oil sa sasakyan nila. Ako, yung sasakyan ko, ako lang nag-change oil ng kotse. Although, may papagawa pa rin ako sa kasa, lalo na pag tinatamad ako. Pero, importante na alam mo gawin yung isang bagay sa sasakyan mo. Alam mo, kalikutin. Wag mo lang pag-eksperimento kung wala kang knowledge yung electrical. Isa pa yon, electrical. Huwag kang tap ng gupit ng wire kasi wiring yan eh. Baka mamaya may masunog, may mag-short, diba? Mas malaking gastos. Pero ito, simpleng change oil lang. Everyone should know how to do it. Ito sa mga sasakyan nila, sa kang motor nila. Bumili ko ah. By the way, ayun, nakikita nyo 3 liters yung work oil natin. So 1 liter per ano yan, per canister or yung lalagyan niya. So ayun, pero hindi natin gagamitin yung buong 3 liters. Based dun sa specs niya, sa manual niya, user manual, it's 2.6 or 2.7 lang yung magagamit natin. So, pagka nagtanggal ka ng oil filter, parang 2.7 to 2.8 yata yung
Hindi ko lang sure kung ano, pero we need to check dun sa oil level niya mamaya. Kasi hindi natin pwedeng sabihin kung ano yung eksaktong nandun sa, ano, hindi natin masabi kasi yun yung recommended, yun yung nasa specs, but hindi naman siya yung eksaktong number para dun sa, or yung sukat para dun sa oil level. Kasi minsan mas malaki yung, mas maraming oil na mailalagay mo, depende sa oil filter na kinabit mo. May mga oil filter na mahaba, may mas maiksi, saka yung ano, yung recommended or yung usual na oil filter na ginagamit. So ayun, depende yan kung ano yung sukat ng oil filter na gagamitin mo. I'm not sure kung naririnig nyo ako, kasi medyo maingay. I'm not really sure about sa audio nung wala tayong mic adapter na nakabit. So raw na mic sound lang yung gagamitin natin from the X3. Ayun. So again, X3 yung gamit natin. And napag-iwanan na tayo dahil X5 na yung ano eh. Pero sulit na sulit pa rin sa X3 kahit pa paano. Maganda pa rin yung video niya. Yung ano, alisin natin ang radiator guard. So, ayun, natanggal na natin. Okay, natanggal na natin yung fairings. Tabi muna natin. So, ayan, mas maluwag na ngayon. Kasi may access na tayo sa oil filter. And okay, tapos na rin yung ano natin, yung pagde-drain. So, ayun, sa kung tatanong, yung drain plug natin is magnetic siya, may magnet sa gitna. So, ayun, linisin natin yung so 12 mm siya, oh. Pasok, di ba? So, ayun, napatulo na natin. Balik na natin yung oil drain plug. So, ayun. Balik na natin yung oil drain plug, malinis na. Pinakasama na natin sa atin. So, ipitan natin. Maganda sana kung magpapalit kayo ng mga tornilyo or maghihigpit. Dapat may torque wrench kayo para sakto yung higpit, hindi hula-hula. So, follow the torque specs lang para hindi ma-over-tighten or yung masyado maluwag, di ba? Kasi minsan gigil tayo maghigpit ng mga tornilyo, yun. So masisira, it's either yung thread ng tornilyo or yung mismong pinagkakabitan ng tornilyo. In this case, oil pan to. Pagka na-over-tighten mo, nasira yung thread, it's either yung drain plug na tornilyo yung masira or yung oil pan, yung thread niya. So ito, based dun sa torque specs na itong drain plug natin, 25 Newton meter yung higpit niya. So nakaset na yung ano natin, 25 Newton meter. So ikita na natin. So ayan, tumutunog na siya. So bumabali siya pagka
na-reach na yung tamang torque. So, ayun, hindi natin kailangan gawing OA yung paghigpit. Ayan. Mayroong mga torque wrench na electronic yung pagtunog niya, yung may beeping sound. Merong Logitech. Ito yung sa akin bumabali na ramdam mo pagka yun na yung torque na bumabali na siya. So ayan, may kit na to. Magana na tayo, magbabaklas na tayo ng oil filter. So ayun. So yung oil filter natin, don't forget to lubricate yung o-ring niya, yung rubber niya dito. Why? Kasi pag hindi nyo nilubricate yan, pag yung part na pagkabit nyo at medyo masikip na at pinilit nyo, pwede masira yung o-ring. So pag nasira yung o-ring, mag-cause siya ng leak. So ayun, i-lubricate nyo, and para wag tayo magkaroon ng kaberya in the future. Ayun, may langis pa rito. So yun, patuloy pa natin ng konti kasi meron pa doon sa part na yun. Kasi bakit diba? So, by the way, meron akong napanood, nag-aaway sila about sa oil filter. Dapat ba nilalagyan yung oil filter ng langis bago nyo ikabit or hindi na? So comment nyo sa comment section kung naglalagay ba kayo or hindi ng langis doon sa oil filter bago nyo ikabit. Yung bagong oil filter, I'm talking about the new oil filter. So para sa akin, depende kung ano yung orientation ng ng lalagyan ng oil filter. Gaya nito, nakatigilid. Pag nilagyan mo siya ng oil, tendency may matapon. Pero pwede namang lagyan talaga. I-prime mo na yung filter para pagka nagsalin kayo ng langis, dire-diretso yung agos ng oil, yung pass-through ng oil sa filament niya sa loob. Kasi mahirap na kung dry oil filter yung lalagay mo, tapos mag-cold start ka. So imagine yung engine mo is running, yung idle niya is 1,000 to 1,500 RPM, di ba? So yung bago umikot yung langis, tuyo siya. So ang mangyayari, maraming parts ang walang langis na pag start mo gas-gas kagad, di ba? And it should be well lubricated, lalo na yung mga yung piston rings natin, di ba? Yung connecting rods, yung crankshaft. So for me, kung maganda yung orientation, di ba? Kung patayo yung orientation na pailalim na ganyan, I bet mas maganda kung lalagyan natin, di ba? And if not, kung nakatagilid, siguro lagyan niyo konti para maggaya ang sabi ko, mag-prime na doon sa sa oil filter, magkaroon na siya ng basa doon sa filament para pagdaloy ng bagong oil, diretso na siya. Hindi na siya yung babasain niya muna bago siya lumabas ulit, di ba? Para sa akin, yun yung logic ko, pero correct me if I'm wrong, hindi tayo pro, pero para sa akin, yun lang yung nakikita kong logic na dapat hindi siya natutuyo. Kasi mas mahal ang piston rings, engine block,
kaysa sa oil filter na may langis, di ba? Pero nasa sa kanya yung ano yan, paniniwala. Maraming mekaniko magsasabi hindi na dapat. Maraming magsasabi na, oo, kasi minsan sa kasa hindi naman nila nilalagyan, di ba? Pero, syempre, wala naman silang pakailam dun sa sasakyan minsan, di ba? Basta magawa lang nila yung job. Tayo, kung ano yung ano, tingnan natin magiging okay, pero kanya-kanyang practice lang yan. So ito, nilagyan ko siya ng konting oil, pinrime ko siya kanina. Hindi naman kailangan punuin. So, balik na natin. So, as I mentioned, si Vic, si oil filter yung pang Toyota Vios, pasok na pasok, di ba? So, paano higpit nito? Para sa akin, hindi siya dapat okay na mahigpit dahil yung nga yung o-ring nasisira. Yung sakto lang, yung pag hindi mo na mapihit, kasi parang, hindi ko alam kung same lang din. Wala nakalagay sa ano kung ilang torque specs na itong ano, oil filter. Oops. Nadulas na masyado. Ilang is yung ano natin. So next, yung oil natin. Salin na natin. Lipat natin yung camera. So ayun, nabalik na natin yung oil filter. Nalagay na natin oil filter. Ito na. Salin na tayo na lang. Langis. So sa baba nito, nandito yung glass to see kung anong level na yung langis mo. So salin muna tayo. Kasi natin, malaki yung bibig ng panel natin. So good thing silicone to. Ayan. So, based lang sa specs ni manufacturer, 2.5 to 2.6 yung langis na ilalagay natin. So, again, depende sa oil filter na lalagay mo yan. Pwedeng sumobra, pwedeng hindi. Pero magbabase tayo dun sa level na makikita natin dito sa ilalim. Sulitin ang bawat patak. So, kayo, tuwing kailan kayo nag-change oil, ilan kilometers? Marami dyan, binabase nila sa mileage and some sa months. So, para sa akin, subjective siya. Medyo, depende kasi yan eh. Kung matagal mong hindi ginagamit yung motor mo, kahit bago yung langis mo, pwede pa rin magkaroon ng problema. Nagkakaroon ng changes yung viscosity nung langis. Kasi, kaya yan, pag panahon natin ngayon, tag-ulan. And, hindi natin maiwasan na mag cold start lang tayo. So nagkakaroon ng condensation. So meaning nagkakaroon tayo ng tubig sa loob ng makina. Diba? Dahil sa lamig, dahil yun, nagkakaroon ng moisture dahil sa lamig. So pwede makasira yung condensation na yun sa engine natin. So iwasan natin magkaroon ng kalawang sa makina kasi mahal magpagastos. Di bali lang mag-change oil, mura lang naman change oil eh. Diba? Ako, nag-change oil ako, depende sa mileage. Gaya yung sinabi ko, kung matagal hindi ginagamit, pwede mag-change oil.
kahit bago pa yung langis mo para lang ma-flush mo yung maruming langis or nagkaroon ng moisture na langis yun. Kasi nagbabago nga yung condensation, ay yung ano niya, yung viscosity niya dahil sa condensation So, ayun. Pero ako, nag-change oil ako minsan 1,000. Pinakamahaba ko na siguro is 1,500 or less than 2,000 sa lahat ng mga naging motor ko. Isang motor ko lang yung umabot ng 5,000 talaga yung Mio ko before. As in, sobrang busy sa opisina na wala na sa isip ko yung panahon ng change oil ko. So, silipin muna natin. Hindi pa bumababa. So, ayun, nakadalawang liter na tayo rito. So, isa pa, magdagdag muna tayo. Mamaya, mag-cold start tayo ulit. Then, silipin natin kung gano'ng rami pa yung kailangan natin. Magdagdag na lang tayo later. Kasi hindi nakikita indicator pa to tayo. So ayun, pababain muna natin yung langis. So, hindi na siya nag-fill. So, magko-cold start tayo maya. Pababain muna natin yung langis. So ito yon, kung kikita nyo, ito yon. So in between ng two lines, doon yung langis natin. Okay. So for now, pababain muna natin langis. Gumagapang pa siya. So alisin natin. Magdagdag na lang tayo later pagka kailangan. So what do you do sa mga pinagpalitan langis? Huwag yung tatapon sa kanal bawal yun. Maraming pasaway dyan na tatapon sa kanal So, huwag yung tinatapon sa kanal. Better is, yung pinagpalitan nyo ng langis, dali niya sa mga gas station, yung mga may service center, yung mga service area sila na nag-change oil, sila magdi-dispose niyan. Kasi, yung mga gas station, may pinagdadala sila, parang nagko-collect din yan to recycle, kung ano man yung pwedeng gawin pa doon sa langis, kung pwede pa siyang i-refine ulit. Yun. So, sila na bahala doon. Dali niyo sa gas station. Huwag niyo tatapon sa kanal or sa lupa or sa Huwag niyo tatapon doon dahil hindi maganda sa ating environment yun. So, ayan. Balik muna natin to. Cold start muna tayo. So based sa indicator, nasa halfway tayo. Half or in between nung indicator niya. So cold start muna tayo. So ayun, nabalik na natin yung mga fairings. Wala namang sobrang tornilyo. At wala rin kulang. So sakto lahat. Nabalik natin lahat. Again, yung oil filter, i-check nyo kung may tumutulo. Make sure na tama yung higpit niya. And kanina kapag cold start na ako actually. So tinignan ko kung may tatagas tayo somewhere do sa oil filter and drain plug. Oil drain plug. So wala naman, pinatakbo ko siya ng ilang minutes kanina. So ngayon, goods na tayo kaya nabalik ko na lahat yung fairings and magki-clear na tayo nung sa maintenance. So it's up to you kung gusto niyo antayin umilaw pa yung maintenance warning or you have to reset na every PMS. Ako kasi every change oil or every PMS, nire-reset ko yung maintenance indicator niya or sa services. Hindi ko na pinapabot na mag-zero para lumabas yung maintenance warning. So, as I mentioned earlier,
hindi naman ako nagpapaabot ng 5,000 na kilometers bago ako mag-change oil. So usually 1,000, 1,500 ganyan. Minsan nga less than 1,000 pa lang eh. Depende yun sa gamit ko, saka depende sa pagkakatambak ng motor minsan yung pag hindi ko ginagamit. So ngayon, i-reset na natin yung maintenance wiring. So, pakita ko lang sa inyo kung paano ulit i-reset. Actually, may video na ako dito before. So, gagawin lang natin is yung para dito sa SR 450 SR and SRS. So, may pagkakaiba silang dalawa pero same procedure lang naman sila halos. Okay? So, ayun na nga. Nandito na tayo sa panel natin. Nakabukas na siya. So, magre-reset tayo ng yung maintenance warning. So, dito lumalabas yun actually. So, wala pa naman dahil nasa parang 2,000 plus pa lang yung, or less than 2,000 pa lang yung natatakbo ko. Kaya hindi pa siya ilaw. Mag-ano siya. Usually, mag-light up yung kulay dilaw na warning dito sa part na to. Indicating na parang maintenance warning, ganun. So, ayun. Mag-reset tayo. So, this is for 450 SR na reset. So, press yung ENT button or enter button. So, magbabago siya. Ayan. Then, press again yung ENT button dyan sa vehicle information. Scroll lang kayo hanggang services or service. So, press nyo ulit enter. So, ito, na-reset ko na to actually kanina. So, pakita ko lang sa inyo kung paano gagawin, saka kung ano mangyayari pagka ano yung lalabas pagka nireset natin yan. So dito for 450 SR, press nyo yung up and ENT button ng sabay for I think mga 10 seconds. So may lalabas siya dapat yan na indicator na magre-reset ko. Ayan, lumabas na. Are you sure to reset maintenance? So, ayan lang. So, select nyo lang kung ano yung gagawin nyo. So, since nag-PMS tayo, press natin yes. Yun. Magbabalik siya sa 5,000. Kahit ilan pa yung tinakbo niya natitira, magbabalik siya ng 5,000. So, yun yung reset niya, 5,000. Then, magka-countdown yan. Hanggang pag nag-0, babalik siya dun. Magkakaroon siya ng warning dito sa part na to. Okay, and ayun na, dahil 5,000 ulit, so ayan yung countdown nyo bali. So sa SRS, same procedure, and also sa sa 150 SC, ganito rin yung procedure. Magkaiba lang itsura ng gauge, yung TFT, yung display niya mismo, pero same pa rin yung procedure. Just press the enter button and go to the vehicle information. So, scroll nyo lang pababa. So, paano mag-scroll? Ito lang, yung up and down lang naman yan eh. So, go to service. Then, sa SRS, long press lang tong ENT. Hindi nakasama to. Ganon din sa 150 SC. Kung naka 150 SC kayo na scooter, yung CF Moto na 150 SC. So, long press lang to. Mas matagal yata sa SRS saka sa 150 SC. Hindi ko matandaan sa 150 SC. Parang 15 seconds yata doon. So same din naman. Select nyo yung services tapos long press nyo tong ENT button. So ayun, yun yung mangyayari. Lalabas din yung kagaya lumabas kanina if you want to reset yung maintenance. So press yes lang after maintenance. So huwag nyo kakalimutan na every change oil nyo, magpagawa man kayo sa kasa or nag-DIY kayo, don't forget to reset that. Minsan kasi sa kasa, hindi siya nare-reset or nakakalimutan i-reset. So, kayo na lang bahala. Every time na mag-reset kayo, magpa-maintenance kayo, so, i-reset nyo na lang. Kayo na lang mag-reset. So, ayun. Tapos na-reset na natin siya. Na change oil na rin natin, wala naman leak, na-check natin yung both oil filter and drain plug. So ayun, wala na rin tayong problema dun sa maintenance warning reset. So sundan nyo na lang yung yung procedure kung paano mag-reset ng maintenance warning kung lumalabas na sa inyo, or after nyo mag
PMS or change oil. Okay? So, ayun. Hanggang dito na lang. Siguro kung umabot ka dito sa video na to, maraming salamat sa iyo, sa lahat ng supporters natin and subscribers natin. Maraming salamat sa inyo again. And sa mga bago dyan na nanonood ngayon, so yung channel natin is Mitz Moto MNL. So nasa YouTube tayo, at saan pa ba? Facebook, Instagram, and TikTok. So ayun, siguro ma-upload natin to later or basta within the week ma-upload natin to. So maraming salamat sa panonood nyo, pag-suporta, and always be safe and ride safe.